Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 6, Konsepto ng Imperialismo, Pananakop ng mga Amerikano. Para sa ating layunin, natutukoy ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ano ang ipinahihiwatig ng larawan? Anong pangyayari sa kasaysayan ang inilalarawan nito? Sumasang-ayon ka ba sa kilos na ipinakikita sa larawan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Basahin ang mga letrang nasa bawat kahon. Ayusin ang mga ito upang mabuo ang tamang salitang tumutukoy sa mga konseptong tinalakay sa aralin. Isulat ang tamang sagot sa inilaan na patlang. Naglakbay sa pamamagitan ng sasakyang pandagat. Naglayag. Natalo. Nagapi. Nakatago, sikreto, hindi alam. Lingid. Kabanata, panahon, bahagi. Yugto. Ano mang naging bunga ng pag-uusap ng dalawa o marami pang tao o grupo. Kasunduan. Pigilan o harangin. Hadlangan. Pagiging mabuti o mabait. Benevolent. Proseso ng pag-angkin, pagsasanib. Assimilation. Kondisyon ng magulo o masalimuot na ugnayan, gaya ng iringan ng mga bansa, alitan. Tensyon. Pagkatagpo sa labanan. Engkwentro. Panahon ng himagsikang Pilipino. Ang kwento ng pagkikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan ay hindi pa natapos nang idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang kilusang makabayan dahil sa pinakabagong yugto ng kolonyalismo sa kamay naman ng mga Amerikano. Ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas ay matutunghayan sa araling ito. Gawain bilang 5, tayo'y maglakbay. Sa estasyon bilang 1, pagsisimula ng digmaang Estados Unidos at Espanya. Ang bansang Cuba ay dati ring sakop ng mga Espanyol. Mayroon din itong sariling version ng pag-aaklas o himagsikan. Noong 5 ng Enero, 1872, itinatag ni Jose Mati, isang Cuban na nooy naninirahan sa Estados Unidos, ang Cuban Revolutionary Party. Ito ang naging daan sa pagsiklab ng himagsikan sa Cuba noong 1895. Umuwi mula sa Estados Unidos si Marty upang pangunahan ang armadong pakikibaka. Samantala, malaki ang interes ng Estados Unidos sa Cuba dahil ito ang pangunahing taga-supply ng produktong asukal. Narito rin ang ilang naglalakihang negosyo ng Estados Unidos. Unti-unting nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya hanggang sa nagkaroon ng deklarasyon ng digmaan ang dalawang bansa. Naging mitsa o dahilan ng deklarasyon ang pagsabog ng barkong USS Maine na ikinamatay ng mahigit 200 Amerikano. Ang USS Maine ay isang barkong pandigma ng Estados Unidos na ipinadala sa Havana, Cuba upang protektahan ang interes o negosyo nito. Isinisi ng Estados Unidos sa Espanya ang nangyayaring pagsabog na naging hudyat ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Paano nagsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Espanya?
Nagsimula ito nang sisihin ng Estados Unidos ang Espanya sa pagsabog ng USS Maine. Ano ang pangalan ng barko ng Estados Unidos na sumabog sa Havana, Cuba? Ilang Amerikano ang nasawi? Ang barko ay USS Maine. Mahigit 200 Amerikano ang nasawi. Estasyon bilang 2, pagdeklara ng digmaang Estados Unidos laban sa Espanya. Ang pagdeklara ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Espanya noong ika-25 ng Abril 1898 ang nagbigay daan sa panghihimasok ng puwersang Amerikano sa Pilipinas. Sa panahong iyon, kasalukuyan na ring nakikibaka ang mga revolusyonaryo ng Cuba laban sa Espanya. Matapos ang deklarasyon ng digmaan, naglayag ang puwersang Amerikano sa Hong Kong patungo sa Pilipinas. Ang hukbo ay pinamumunuan ni Commodore George Dewey. Naganap noong ika-1 ng Mayo, 1878, ang digmaan sa Look ng Maynila sa pagitan ng mga Amerikano at Espanyol. Natalo ang puwersa ng mga Espanyol sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo. Nagtagumpay naman ang puwersang Amerikano sa tulong ng kanilang makabagong armas at mga barkong pandigma. Dahil sa kakulangan ng sundalo, hindi agad nagawang pasukin ni Dewey ang Manila. Samantala, naging matagumpay naman ang puwersa ni Aguinaldo sa pagkikipaglaban sa mga natitirang puwersa ng mga Espanyol. Noong Hunyo 1878, bago dumating ang puwersang Amerikano sa Maynila, halos kontrolado na ng puwersa ni Aguinaldo ang buong Luzon. Kailan idiniklara ng mga Amerikano ang digmaan laban sa mga Espanyol? Noong April 25, 1898. Kailan naganap ang digmaan sa Look ng Maynila? Sino ang namuno sa hukbo ng mga Amerikano? Sino naman ang namuno sa puwersa ng mga Espanyol? Naganap ito noong May 1, 1898. Pinamunuan ng Commodore George Dewey ang mga Amerikano at ni Admiral Patricio Montojo ang mga Espanyol. Naging matagumpay ba ang mga Amerikano na talunin ang puwersa ng mga Espanyol sa Pilipinas? Sa paanong paraan? Oo, nagtagumpay sila dahil sa kanilang makabagong armas at mga barkong pandigma. Estasyon bilang 3, kunwaring labanan sa Maynila, Mock Battle of Manila. Noong August 13, 1898, isang araw matapos pumasok sa kasunduan ang Estados Unidos at Espanya ukol sa pansamantalang tigil putukan o tigil digmaan, pinasok naman ng puwersang Amerikano ang lungsod ng Maynila. Dito, kasama pang nakipaglaban ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol. Nagapi ang mga sundalong Espanyol, bagay naman na ikinatuwa ng mga revolusyonaryong Pilipino. Para sa kanila, ito na ang hudyat ng pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol sa bansa. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mga revolusyonaryo, ito ay simula ng panibagong yugto ng kolonyalismo sa bansa. Bago pa man naganap ang labanan sa Maynila, malinaw na mayroon ng kasunduan ukol sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Dahil dito, pinaniniwalaan na isang kunwa-kunwari ang labanan o mock battle lamang ang naganap sa Manila. Sa naganap na labanan, nakahanda ang mga Pilipinong sundalo na sumalakay sa Intramuros upang agawin ito sa mga Espanyol. Sa kasamaang palad, hindi pinayagan ng mga Amerikano na makapasok sa loob ng Intramuros ang mga Pilipino. Dito nagsimulang maramdaman ng mga Pilipino ang maitim o hindi magandang layunin ng mga Amerikano. Ang akala nila ay kakampi ang mga Amerikano laban sa mga Espanyol at wala silang interes na sakupin ang bansa. Ang alam ng mga revolusyonaryo na tumutulong lang ang puwersang Amerikano na labanan ang mga Espanyol, kagaya ng pangako nila kay Pangulong Aguinaldo sa Hong Kong. Noong August 14, 1898, tuluyang nilagdaan ang kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano.
at hindi sa mga Pilipino. Nagtatag ng pamahalaang militar ang mga Amerikano sa bansa, bagay naman na hindi kinilala ng mga Pilipino. Ang hindi pagkilala ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga Amerikano ay naging hudyat ng bagong yugto ng pagkikibaka. Naging mahigpit ang pagpapatupad ng mga Amerikano ng batas militar sa hangaring hadlangan ang anumang plano ng mga Pilipino sa pag-aaklas. Kailan naganap ang kunwa-kunwari o Mock Battle of Manila sa pagitan ng mga Amerikano at mga Espanyol? Noong August 13, 1898. Bakit sinasabing kunwa-kunwaring labanan lamang ito? Dahil mayroon ng kasunduan sa tigil putukan ang Estados Unidos at Espanya bago pa man naganap ang labanan. Kailan tuluyang nilagdaan ang kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano? Noong August 14, 1898. Estasyon bilang 4, kasunduan sa Paris. Noong December 10, 1898, ang mga kinatawang pangkapayapaan ng Estados Unidos at Espanya ay nagpulong sa Paris, France. Dito nilagdaan ang kasunduan sa Paris o Treaty of Paris. Ito ang opisyal na kasunduan patungkol sa pagtatapos ng digmaang Estados Unidos at Espanya. Paglilipat ng pamumuno ng Cuba, Puerto Rico at Guam mula sa pangangasiwa ng Espanya tungo sa Estados Unidos. Pagbabayad ng halagang $20 milyong ng Estados Unidos sa Espanya bilang kabayaran para sa pamumuno nito sa Pilipinas. Ito ay kabayaran din sa pagpapaunlad na ginawa ng Espanya sa Pilipinas. Walang naging tuwirang bahagi ang Pilipinas sa pagbuo ng kasunduan sa Paris. Ito ay kabila ng pagpapadala ni Pangulong Aguinaldo kay Felipe Agoncillo sa Paris upang maging kinatawan ng mga Pilipino. Hindi pinayagan si Agoncillo na makibahagi sa usapan. Sa kabila ng pagtutol ng mga Pilipino ay sinang-ayunan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng kasunduan sa Paris. Sino ang kinatawan ng Pilipinas na pinadala ni Pangulong Aguinaldo sa kasunduan sa Paris? Naging bahagi ba siya sa kasunduan? Bakit? Si Felipe Agoncillo ang kinatawan ng Pilipinas. Hindi siya naging bahagi ng kasunduan dahil hindi siya pinayagang makibahagi sa usapan. Ano ang nilalaman ng kasunduan sa Paris? Nilalaman nito ang pagtatapos ng digmaan ng Estados Unidos at Espanya at ang paglipat ng pamumuno sa Pilipinas mula Espanya tungo sa Estados Unidos. Estasyon bilang 5, pananakop ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng Benevolent Assimilation Proclamation, opisyal na idineklara ni Pangulong William McKinley ang pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas noong December 21, 1898. Ayon sa patakarang ito, ang mga Amerikano ay magsisilbing kaibigang nangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayang Pilipino. Samantala, itinatag naman ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan noong January 23, 1899. Ang kasunduan sa Paris at Benevolent Assimilation Policy ang malinaw na nagpakita ng walang plano ang mga Amerikano na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas na idineklara noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Dahil dito, kahit may pag-aalinlangan ay matapang na binalaan ni Emilio Aguinaldo ang mga Amerikano na handang lumaban ang mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sinubukan ng dalawang panig na mag-usap, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Sino ang nagdeklara ng pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas noong December 21, 1898? Ano ang tawag sa proklamasyong ito? Si William McKinley ang nagdeklara ng pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas.
Ang tawag sa proklamasyong ito ay Benevolent Assimilation Proclamation. Ano ang Benevolent Assimilation? Sang-ayon ba ang mga Pilipino sa asimilasyong ito? Bakit? Ang Benevolent Assimilation ay patakaran ng mga Amerikano na nagsasabing sila ang mangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mga Pilipino. Hindi sang-ayon ang mga Pilipino dahil nais nilang maging malaya at nagsasarili ang Pilipinas. Para sa ikatlong araw. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at isulat ang sagot sa kwaderno. Ano ang pangalan ng barkong pandigma ng Estados Unidos na sumabog sa Havana, Cuba? USS Maine. Ilang sundalong Amerikano ang mga namatay sa pagsabog na naganap? 200 na sundalong Amerikano. Paano nadamay ang mga Pilipino sa digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos? Sa kadahilanang nagalit at nagdeklara ang mga Amerikano sa mga Espanyol ng digmaan na sa panahong iyon ay sakop ng Espanyol ang Pilipinas. Kailan idineklara ng mga Amerikano ang digmaan laban sa mga Espanyol? April 25, 1898. Sino ang namuno sa puwersa ng mga Amerikano patungo sa Pilipinas matapos ang deklarasyon ng digmaan laban sa mga Espanyol? Commodore George Dewey. Kailan naganap ang digmaan sa Look ng Maynila sa pagitan ng mga Amerikano at Espanyol? May 1, 1898. Ano ang pamamaraan ng Estados Unidos upang maisakatuparan ang pananakop sa Pilipinas? Sa pamamagitan ng pagkikipagsundo sa mga Espanyol. Kailan naganap ang kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano? August 14, 1898. Anong opisyal na kasunduan na patungkol sa pagtatapos ng digmaang Estados Unidos at Espanyol? Kasunduan sa Paris, Treaty of Paris. Kailan naganap ang kasunduan sa Paris? December 10, 1898. Ano-ano ang nilalaman ng kasunduan sa Paris? Paglipat ng pamumuno ng Cuba, Puerto Rico at Guam mula sa pangangasiwa ng Espanya at pagbayad ng halagang 20 milyong dolyar ng Estados Unidos sa Espanya. Sino ang naging kinatawa ng Pilipinas na pinadala ni Pangulong Aguinaldo sa kasunduan sa Paris? Felipe Agoncillo. Pinayagan ba si Felipe Agoncillo na makibahagi sa usapan sa kasunduan sa Paris? Bakit? Hindi, dahil hindi siya pinayagan na makibahagi sa usapan. Kailan opisyal na idineklara ni Pangulong McKinley ang pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas? December 21, 1898. Ano ang ibig sabihin ng benevolent assimilation? Ang mga Amerikano ay magsisilbing kaibigang mangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayang Pilipino. Para sa ika-4 na araw, mga dapat tandaan. Pagsisimula ng digmaang Estados Unidos at Espanya. Pagdeklara ng digmaang Estados Unidos laban sa Espanya. Kunwaring labanan sa Manila, Mock Battle of Manila. Kasunduan sa Paris. Pananakop ng mga Amerikano.
Sa isang buong pahinang papel, sumulat ng sanaysay na may 4 hanggang 6 na talata tungkol sa motibo at pamamaraan ng Estados Unidos sa pagsakop sa Pilipinas. Pagkatapos, ipresenta ang iyong sanaysay sa klase.